Paboritong workout para sa back natin, weighted muscle ups, saka 13 kilo ang binuhat ko dito at naka-4 na repetition naman ako. Pero kumpara nung dati na naka-6 na repetition ako, humina ako dito ng 2 repetition dahil busog ako dito ay bumigat na, tapos pahapon ko na to ginawa kaya medyo pagod na rin. May mga time talaga na mababawasan yung ating ginawang repetition or gagaan yung ating weight na binuhat, pero ang mahalaga nag-show up tayo para mag-training, yun ang mahalaga dun, win na kagad yun. Dito sinubukan ko ng ika-5 repetition, hindi na kaya sinundan ko na kagad siya ng pangalawang set. Tapos dito naka 1 repetition lang ako. Yung una nga na yun ay medyo parang hindi pa counted yun sa mismong actual competition, pero good na yun. Ay hindi talaga kaya, ang ginawa na lang natin, nag-pull up tayo ng 2 para makabawi man lang tayo. Good. Pangalawang set sa back workout, ang binuhat ko dito ay 52 kilo, saka dito naman sa pull up naka 2 repetition ako, saka sa chin up 1 repetition lang. Itong type of training na ito ay high intensity training at ito ay preparation sa weighted calisthenic, hindi ito pang bodybuilding, pang weightlifting ito. Nasihan tayo sa ating binuhat, brother. Magandang sign yan, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Tapos nagpahinga ako dito ng 30 second at sinundan ko agad siya ng weighted chin up, 52 kilo pa din. Kaya lang naka 1 repetition lang ako. Yan. Good na yan. Ito ang namiss ko talagang buhat dahil 2 buwan ako hindi nakakapag deadlift ay. Conventional deadlift yung ginawa ko dito, saka 114 kilo yung binuhat ko. Naka 7 repetition naman ako, samantalang nung dati, nung 2 months ay 113 kilo yung binuhat ko noon, pero naka 7 repetition pa din ako. So nagtaas ng 1 kilo yung ating binuhat. Progressive overload. Magandang sign na yun, brother. Ang goal ko lagi pagka ako'y mag-workout ay malampasan yung dati kong record. Tulad nito, nalampasan ko, ibig sabihin epektibo yung aking workout. Pero hindi naman ibig sabihin na may personal record ako sa bawat workout ko. May tinatawag din plateau, yung na-stuck tayo dun sa specific weight or repetition. And good lang yun, kailangan lang natin magtiyaga para malampasan yung dati. Pang malakasang abs workout, weighted upside down curls up, 4 na kilo yung dumbbell plate na ito, saka naka 14 repetition ako. Yung first 9 repetition ay weighted, saka yung last 5 ay body weight na lang. Mahilig ako manood dati ng mga pelikula ni Jackie Chan saka Bruce Lee. Nasa DVD pa lang nun saka CD, kaya mahilig akong bumili ng pelikula nila. Tapos ang paborito kong pelikula ni Jackie Chan ay yung Drunken Master, yung tinitraining siya nung kanyang sipu, nung master. Tapos naka upside down curls up din siya nun. Tapos kailangan niyang punuin ng tubig yung banga dun sa sa itaas yun. Yun ang nagsilbing inspiration ko dito sa upside down na to, DIY gym equipment. Napaka-solid nga naman, brother. Quality. Oo man. Nung nagsisimula pa lang ako sa pag-workout ko, ang unang gusto kong magkameron ay yung visible na abs, kaya araw-araw ako nung nag-curls up, yun, sit up, yun. Kaya hanggang ngayon nahilig pa din ako sa abs workout, kaya sa bawat end ng workout ko, merong abs workout na high intensity. Itong ginagawa ko ay modified upside down deadlift dahil hindi ako bumababa pulley, saka concentrated yung repetition ko dito. Naka 18 repetition ako. Mas intense to para sa akin. Napakaganda nitong modified upside down deadlift dahil hindi lang basta abs ang nawo-workout nito, lalo na yung back, saka forearms, saka yung lower legs natin. Kaya solid compound movement. Kapag ka nagpo-progress ka na sa yung abs workout at nadadalian ka na sa curls up at sit up, ito ang kasunod na option na quality workout.